ako si Butch Bartolome. Nandito tayo ngayon sa Mamburao, Mindoro. Nako, at ating interviewin ang dalawang mga the leaders behind this organization, no? Itong ating pagseminar. Unahin natin si Regional Director ng Mimaropa, si Joey Benter. Good morning po. Good morning, Sir Butch. Good morning. At si Provincial Director na si Mr. Noel Flores. Good morning, sir. Good morning po sa inyo. Okay. So, tell us, bakit kayo nakaisip mag-organize ng ganitong franchise seminar dito sa Mamburao at bukas ay sa San Jose? Yan, sa lahat po ng mga narito ngayon, nakita natin ang halaga ng franchising. Isa ito sa mga 5 pillars ni Secretary Cristina Roque na dapat tutugunan ng DTI. Kasama dito ang franchising, kasama dito ang AI at digitalization, ganun din ang tungkol sa diversification ng industries, mentoring at saka ng financing. So we focus here today for the franchising. At nakita natin maraming negosyante dito na sa Mamburao, sa Occidental Mindoro na gustong mag-venture. May puhunan, kaya lang, asan ba nila dadalhin? So, ito yung nakita natin na safe ng investment kasi may blueprint na tayo sa franchise, alam na natin ang operations and ins and outs nito and do's and don'ts. Kaya malaking tulong kung mag-engage sila sa franchising. About PD Noel, ano bang importance ngayon sa franchising sa'yo? Sa nakikita mo ngayon sa ating mga negosyante? Kasi sila halos gusto nila mag-engage sa mga franchising dahil unang-una yung technical capacity nila. Ngayon kung magpa-franchise sila, may puhunan pero walang capacity technically. So franchising yung pinakamadali. At saka ang naisip rin ng mga negosyante na mas magandang mag-engage sa ganito dahil nagbo-boom yung franchising industry. So sa tingin mo, nakakatulong talaga ang franchising sa economy ng bawat town, RD? Yes, sir. Talagang malaking tulong. Kasi una, sure yung business, sure yung income, kahit paano ay ang risk ay na-identify na ng mga pinapranchise na. At the same time, may employment opportunity sa mga constituents natin. Dito ba sa Mimaropa, kamusta na? Nag-progress ba tayo economically? Nakita ko ang daan natin ay magaganda at ang transportation. Ano ang nakikita niyong forecast ngayon, 2026? Ano ba nakikita natin? So yung latest na nakita natin data ng PSA, talagang improving ang Mimaropa region. So yung kanyang economic profile ay maganda for 2024 data. So looking forward in 2025, mas mag-increase ulit ang performance economic data po natin. So with the support ng iba't ibang agencies, yung infrastructures, yung mga utilities, pansin natin, internet, ang bilis natin ngayon, ang powers kahit paano ay nagiging stable at hopefully ay ang mga kinakailangan pang support mechanisms, improvement ng port, improvement ng mga iba pang pangangailangan ay may provide po natin. But PD Noel, nakita ko maraming mga negosyante dito ngayon na they're interested to expand their business. Yes. Ito mga participants natin mamaya. Ano ang nakikita nila? Bakit sila nauudyok ngayon sa mag-franchise ng negosyo? Unang-una kasi ngayon, makikita natin sa mga social media, maraming nagbibigay ng franchise. Pero marami rin ang nabubudol o naloloko. Kaya naisip namin na gumawa na isang ganitong franchising 101 na bitbit namin yung mga tunay na may-ari at siyempre yung expert at ikaw yun. May credibility, kilala. So, kang DTI naman kasi kapag nag-invite sa mga yan, talagang andun yung confidence na tsaka yung trust na hindi sila malalagay sa alanganin. Kaya sabi ko, gawin natin kako ang franchising 101 seminar. Hindi lang yung magpa-franchise sila at kung meron silang mga negosyo, pwede sila magpa-franchise. Alam nila yung mga nitty-gritty at details. Kaya sabi namin, Mamburao at San Jose kasi ito yung mga mabilis ang progreso ng ekonomiya. Okay. At the same time, compared sa Zoom at saka face-to-face, ano ba nakikita mo, RD? Ano bang advantage at nakikita mo at nag-face-to-face tayo? Malaking bagay talaga pa rin yung face-to-face. Let's accept that reality. Iba yung interaction, iba kita yung emotions, di ba, nung kaharap natin. At kasi paminsan pagka Zoom or namang virtual, nahihiya magtanong eh. So hindi ko alam, at plus sa part po ninyo, hindi ko alam kung nauunawaan ba ng nakikinig. Hindi mo mabasa yung emotions nila. Tama po yun. So better ng ganitong face-to-face po tayo. So, but again, this is a very aggressive move ng Department of Trade. Thank you to Secretary Chris sa ating, yung kayo, yung backbone dito. Ano ba mga challenges na nakikita nyo pa na nakikita nyo na dapat nating ayusin pa bukod dito sa pag-franchise na PD? Marami pa rin dapat makonsider pero kailangan kasi national policy din ang titingnan natin.